Hello, good evening, good morning, good afternoon, saan man sulok ng daigdig. Nag-standby lang kami, going to Cagayan de Oro. So pupunta kami ng Cagayan ngayon. So nag-standby lang kami, hindi ko alam tong lugar na ito. Basta parang Baguio ang lugar niya, tingnan nyo. Ayan, viewing nyo, yun, parang Baguio siya, no? Ayan. So, standby kami, going to Cagayan de Oro. Yan, ang ganda ng view, parang Baguio nga. So, ano yung nakatatak dito? Respect the Constitution by former President Roa Duterte. So, bakit ako nag-video? Para malaman nyo na umiikot kami para sa sambayan ng Pilipinas, para okay tayo, okay ang ating bansa, maging peaceful at maging maunlad ang ating bansa. Yun yung hangarin ng ating Filipino Guerrilla Forces, kasama si Ranger Kidlat, si Supremo kasama namin. Okay. So china-challenge ko ngayon ang Congress na ang administration ngayon, marami silang ginagawa na i-counter nila ang ang taong bayan, para lang hindi makapagpakita ng sentimento sa mga nangyari sa bansang Pilipinas. So parang mali, parang mali. Because we are in the democratic system. So malaya tayo magsalita. Gusto natin ihayag ang sentimento natin, ang dismay sa nangyari sa ating gobyerno. So challenge ko ang Congress. Bakit ang Congress, yung kapangyarihan ninyo ay inaabuso ninyo? Abuse of power. Paano kung ang taong bayan ang magiging abuso sa tinatawag sa nating konstitusyon, na gagamitin namin ang konstitusyon sa pansariling kapakanan? Paano kung kami rin gagamit yan? Ano ang magiging reaction ninyo? Pero kami ni Supremo at saka mga ibang commanders ng FGF, hindi kami papayag anuman ang mangyari. Pero nangyari na nga eh. Ano nangyari? Naubos ng pera ng kaban ng bayan eh. Hindi ko na kailangan i-explica yan kasi halos paulit-ulit na lang mga issue na yan. Basta ang sinasabi ko, inubos nyo na ang kaban ng bayan ng mga demonyo. Ang demonyo na ito, magmula kay Marcos, kay First Lady, Tambaloslos, yung Tuwadcom, in other government official. Ang sasarap nyong pagkukutungan, ang sasarap niyong pagkukutungan. Magbago lang ang mundo, sinasabi ko sa inyo. At nagpaalala kami, nagwa-warning kami sa inyo. Gago kayo. Ang gobyerno natin, magandang gobyerno, ginagago nyo, binababoy nyo ang gobyerno natin. Ewan ko ba? Paano kung wala ang Filipino Guerrilla Forces at hindi nabuhay ang FGF noong April 9? Sino ngayon ang nagtatanggol sa bansang Pilipinas? Matanong ko kayo, pakisagot nyo sa comment. Sino ang aasahan natin? Sino bang tumatayo? Yes, maraming naglalabas ng sentimento through social media,
Hindi yan sila tatablan ng social media o anong batikos. Dahil demonyo nga sila eh. Ha? Kaya nanawagan ako sa lahat ng mga nagpaparandam ng sentimento sa ating gobyerno. Ha? Nagpaparandam ng sentimento sa ating gobyerno. Ay sana makiisa na lang kayo sa Filipino Guerrilla Force at yun ay makakatulong sa ating lahat. Pero kung nag-individual kayo, kanya-kanya tayo, lalong sulat-sulat, yung sulat na yan, mabubura na lang yung litra, hindi pa yan pakikinggan ng gagong gobyerno. Kaya itigil niyo yung pagsusulat, magsanib puwersa tayo at ipakita natin sa taong bayan o sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo na tayong Pilipino ay nagkaisa laban sa mga mapagsamantalang Pilipino. Ano? Hindi yan makuha na sa social media. Pero bakit ako nag-social media? Kasi ang panawagan ko dito, hindi para sa gobyerno, kung hindi sa mga taong nadidismaya sa gobyerno at yung mga bumabatikos. Yun yung pinapanawagan ko, yung mga galit na bumabatikos sa gobyerno. Ano kaya kung ipag-isahin na lang natin ang puwersa? Mas maganda siguro yun, di ba? Kasi naman nagkanya-kanya tayo ng komento. Sabihin natin kanya-kanyang yabang. Ako nga, mayabang rin ako eh. Pero, mayabang ako, pero gagawin ko ang totoo. Mag-antay lang kayo ng panahon. Ha? Mag-antay lang kayo ng panahon. Hindi panahon, oras pala. Ay, oras, minuto. Ay, mali, araw yata, o buwan. Hindi ko alam. Basta ang maghudyat nito ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, hudyat na. At nagising na ang taong bayan. Ha? Huwag tayo maghiwalay, magkaisa tayo. Yung sinasabi niyo mga sentimento dyan, vloggers, magkaisa tayo. Mga manunulat. Ay nalala ko nga pala, yung mga generals na pumirma, na ang kanilang kahilingan, tanggalin si Inday Sara, tanggalin si Romualdez, at yung pang ibang tatanggalin, at iiwan si Pangulong Marcos. Mukhang hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan. Sir, sorry ha. Sorry sir. Hindi ko naiintindihan yung gusto nyong mangyari. Saan nyo ba kinuha yung mga ganong opinion or sinasabi natin legal? Tanggalin si Inday Sara kasi threat to national security. Tanggalin si Tambaloslos kasi threat to national security or what? Saan nyo kinuha yun? Ha? Hindi ako gaano kagalingan, pero hindi ko makita ang logic nyo eh. Logic nyo para kay Marcos? Baka ganon. Magsisip-sip kayo? Hindi na nga binabawasan na nga ang pension natin. Sisip-sip pa kayo. Sorry ha, kasi totoo lang ako. Totoo lang yung sinasabi ko. Pag-isahin na lang natin yung ating mga sentimento na ubos na ang kaba ng bayan. Ito ang hirap sa atin eh. Ang daming matatapang. Sana yung tapang na ipag-isahin natin para lumakas. Kumbaga sa hangin, ipagsama-sama natin hangin, sinisigurado natin dahil sa pamamagitan ng hangin, maitutulak ang mga demonyo. So, ganun lang, mensahe ko. Salamat at gusto ko lang ay parating kasi kaming Filipino Guerrilla Forces ay nagbabantay kami sa lahat ng anumang mangyari sa ating bansang Pilipinas because Filipino Guerrilla Forces ay nagmamahal sa ating bayan. Yun lang, maraming salamat at susundan natin to pag nakarating kami sa Cagayan de Oro at naghihintay yung mga forces namin doon. Salamat. Thank you.